Akala namin masasayang yung first night namin sa Hong Kong. We are supposed to arrive ng 6 p.m. sa Hong Kong International Airport pero nag-worry talaga kami kung masasayang ba yung 4 days and 3 nights na DIY trip namin dahil nagkaroon ng flight delay ang airline. Kaya late arrival na kami sa aming day 1. Nagmamadali kami kasi na-delay yung flight namin, so kailangan naming habulin yung yung octopus card kasi hanggang 9 o'clock lang siya ha. Pagdating nga namin sa arrivals area ay pinick up na namin yung aming mga travel essentials na binook namin sa Agoda katulad ng octopus card and physical na SIM card. Pwede nyo nga palang gamitin yung promo code namin na VAGO9 to get discount when booking your travel essentials and then you can just simply pick it up sa airport para less hassle. After makapag-withdraw ay dumiretso na nga agad kami sa bus terminus at nag-double-decker bus papuntang BP International Hotel sa Tsim Sha Tsui. Pagdating namin sa city, parang biglang bumalik yung excitement. Kahit gabi na, iba talaga yung feeling pag first time mong makikita yung Hong Kong in person. Welcome to Disneyland! Day 2 na and ito talaga yung pinakaabangan namin dahil itong Hong Kong Disneyland talaga ang pinaka-highlight ng trip namin na ito. 1 year namin itong pinag-ipunan para sa birthday ng anak namin kaya hindi ko talaga napigilan na maluha habang nanonood ng momentous fireworks display. And sobrang laking tulong ng Hong Kong Disneyland Disability Access Service nila para sa katulad ng anak ko na PWD kasi halos hindi na kami pumila ng matagal sa mga rides. Honestly, isa talaga to sa reasons kung bakit naging sobrang smooth ng Disneyland experience namin. Gumawa rin kami ng mas detailed na guide kung paano kumuha ng Disability Access Service and kung paano siya gamitin. Longer version siya na nasa YT channel namin. If gusto nyo ng mas detailed at mas mahabang video, just click the link on my bio. Day 3 naman, nag-DIY kami from TST to Central Hong Kong at sumakay sa iconic na Star Ferry. Parang movie scene yung skyline habang nasa ferry ka. Pagdating sa Central, sinulit talaga namin yung lakad. Nag-Hong Kong observation wheel kami, then kumain kami sa Tim Ho Wan Central, tapos bago umuwi, natry pa namin yung Aqua Luna traditional junk boat. Ay! Ito yung gusto namin! Yan, ganda! At pagbalik namin sa TST, doon namin na-realize na kahit libre lang yung mga tourist spots dito, sobrang memorable pa rin. Nakapagpa-picture kami sa may clock tower, sa Avenue of Stars, Bruce Lee statue, and sinuwerte kami na nahanap namin yung handprint ni Jackie Chan. Parang bawat lakad may bagong core memory. Yan yung kay Jackie Chan guys. O, ayan. At before namin namalayan, uwian na kagad. 4 days, 3 nights, madaming pagod, madaming lakad, may iba't ibang itinerary pero walang kahassle-hassle kasi napaka-efficient ng transportation system ng Hong Kong. Pero honestly, isa to sa trips na hindi namin makakalimutan. Hong Kong, babalikan ka namin.